Hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Kaya nga, samahan nyo na naman muna ako sa aking panibagong araw. And of course, diretso na agad tayo sa aking kusina. At mag-prepare na tayo ng babaunin at almusalin ng ating estudyante. Pero bago nga ako magluto ay naglinis muna ako dito sa lababo. Dahil yung pinagkainan namin kagabi ay hindi ko nahugasan. So, ngayong umaga ko na lang siya hugasan and then, linisin ko na rin yung mga singit-singit ng lababo at yung mga talsik na mantika dito. Basic na lang sa akin itong mga gawaing to, basta tulog yung mga bata at walang disturbo. Gayun din, basta okay pakiramdam ko at walang anumang never mind na lang muna mga mi ang aming ilalim ng lababo. Dahil hindi pa yan naaayos, papagawan ko pa yan ng cabinet kasi. At saka yung kortina dito sa ilalim ng lababo ay tinali ko muna dahil nababasa siya. Andito na tayo sa lamesa. Kailangan natin punasan ito dahil hindi natin alam sa gabi. Naglalaro dyan yung mga pusa. Kung ano pa mga insekto dyan nakapatong. So, kailangan natin punasan yan at i-disinfectant natin. Buksan na rin natin ang ating cortina para maliwanag. At the same time, para may hangin na sariwang pumasok. Hello guys, good morning. Nagluluto muna ako ng ulam ni Kuya. Hindi naman siya ngayon magbabaon. So, papakainin ko na lang siya ng rice. And then, padala ko na lang siya ng snacks. Nagluluto lang ako ng, may pork chop ako dito na tira. So, yan ang tuloy ko. Ngayong araw nga mami ay di ko muna pabaunan ng kanin si Kuya. Dito ko na lang siya papakainin ng kanyang almusal na kanin and then snack na lang talaga. Dahil mas magasto sa ulam kung pagbabaunan ko pa siya ulit ng kanin. Dahil 7 to 11:30 lang naman sila. Although kumakain naman siya ng almusal na rice at meron pa siyang snacks. So hindi ko na siya papabaunan ng kanin ngayon. Mamaya na lang siya kakain pagdating niya dito. Kasi pag pinabaunan ko siya ng rice, pagdating ng bahay, kakain na naman siya. Bukod sa kumakain na siya ng almusal na rice, may baon na siya na rice, pagdating ng bahay, kakain na naman siya. So, hindi talaga ako nakakatipid sa ulam kay Kuya. Yun na lang yung iniisip ko na hindi na lang siya pabaunan ng rice. So, isang piraso lang to na pork chop mamaya yung lulutuin ko ngayon. Tapos, may isang buto-buto. Pag sa umaga ay kukunti lang naman din siya kumain. So, okay na ito. Nauna na naman pala akong magising sa aking alarm mga mi. Dahil di ako masyadong makatulog. Panay yung gising ko. Balisa na naman ako. Di ko alam kung bakit. Although, sanay naman na kami na ako na kami lang ng mga bata sa bahay pag duty ng kanilang ama.
At ito nga ginising ko na si kuya para pakainin na. At halos ayaw pa niyang bumangon dahil naantok pa daw siya. Although, ano oras na nga to, alas 6 na nga siya ginising para ma-extend pa kahit ilang minuto yung kanyang tulog. Sabi kong bilisan niya na ang kumilos kasi matakbo yung oras. Ayun na nga at iniwan ko muna siya para pumunta dito sa sala para magwalis-walis muna dito. Dahil maya-maya ay pagising ng dalawa dito na sila maglalaro. Dahil na rin lalagay ko na si Blaze dito sa kanyang walker. Kailangan ko nang linisan yung sahig palagi dahil nga yung paa niya para hindi madumihan. Although sinusuotan ko siya ng medyas, kailangan pa rin malinis yung sahig. And then si Ate Polly ay laging gumugulong-gulong yan sa sahig. So kailangan malinis ang ating sahig. At maya-maya ay lalampasuhan ko din to pagkaalis ni Kuya or hindi pa gising yung dalawang bata. Alam niyo ba mga may thankful na din ako dahil since nalalagay ko na si Blaze doon sa walker, nakakagawa na ako kahit papano dito ng patuloy dito sa bahay. Kaya lang minsan kailangan natin bilisan talaga yung ginagawa natin. Labas muna ako sa gate para magwalis dito sa hagdan para naman maaliwalas tignan at yung mga bato-bato na pinaglalaroan na Ate Polly kahapon ay tanggalin natin dito. At the same time, yung mga kalat dito kasi minsan yung dito tumatay yung manok. Pag umaga, inaantay nila ako magbukas ng pintuan. And then, puntahan na natin sila para pakainin. Lilima na lang yung manok namin natira. Kasi yung isa namatay. So, 6 yun sila. Ayan, ito yung kain nila. Dito lang nilalagay ni Daddy yan eh. Ayan. So, ito yung manok namin. Parang isa lang dito ang kakain. Kasi yung dalawa, nangingitlog yung dalawa. Ayan, yung dalawa, ewan ko, hindi pa naman nauwi dito. Mamaya-maya pa yung uuwi. Pag ubos na yung pagkain. Yung mga manok kasi pumupunta dito sa, ayan yung isang manok namin, nangingitlog. Yung may mga manok na pumupunta sa loob ng, ano namin, bakod at nanginginain ng pagkain. Pagkatapos ko naman sa labas, naghugas na ako ng kamay para naman mag-pump dahil puno na naman at kailangan natin bawasan. So,